Bigla ko ngang naisipan na magtiba ng saging dito sa bukid. At tinanong ko nga ang asawa ko kung meron na ba ditong saging na matitiba. At meron na nga daw ditong saging, kaya naman eto at pupuntahan na namin. Marami namang saging dito mga mare, kaya lang yung iba ay maliliit pa. At eto na nga yung nakuha niya mga mare, sakto lang ito dahil magulang na. Nakita din namin na may tumubo ditong saluyot, kaya naman eto at kinuha na nga ito ng asawa ko. Dahil nga magluluto kami mamaya ng sinabawang isda, tamang-tama ito dahil ilalagay namin. Tapos ayan, namitas na rin ako dito ng ilang pirasong sitaw. Buti na lang at mayroon pa pala itong bunga. At dito naman sa likod ng bahay, meron din akong tanim na kamote. Ilang piraso nga lang itong tinanim ko dito mga mare, pero ngayon napakalago na. Dito ako laging kumukuha ng talbos kapag nagluluto ako ng sinabawang isda. Ito talaga yung kagandahan kapag tayo nasa bukid. Ito ang dahilan kaya mas gusto ko talaga manirahan sa bukid. Dito, tahimik, tapos meron ka pang makukuhang sariwang gulay basta masipag ka lang magtanim. Pagkatapos ko manguha ng talbos ng kamote, nanguha na rin ako ng dahon ng malunggay. Kung ano lang yung meron dito na pwedeng lutuin, yun na lang ang niluluto ko. Ang importante, meron kaming uulamin, kaya okay na yan. At ayan, naglakad-lakad pa kami dito ng asawa ko. Napakalawak nga nitong bukid ng amo niya. Mabuti na lang at nakita namin to kung hindi uubusin na ito ng ibon. Bang latundan. Sayang yung saging. Sayang, ang dami nasira. Tinuka ng ibon. Ang gagawin namin dito sa saging ay pipilian namin. Yung okay pa, yun lang ang kukunin namin dahil yung iba nito ay mga biyak na din. Nadumihan yung kamay ko mga mare at walang mahugasan ng kamay, kaya ganito ang ginawa ko. Eto na nga, natapos na si Mr. sa pagpiling nitong mga saging. Lalagay ko lang sa timba itong mga saging at sa bahay ko na lang ito lilinisan. Hindi nga ito nagkasya sa timba, kaya naman ang ginawa ng asawa ko, tinalian niya ito para mabitbit ko. At pagkatapos nga ay umuwi na kami. Grabe pa naman ang daan dito mga mare, masyadong matarik. Grabe nga ang tarik ng daan dito mga mare, kaya kapag hindi ka nagdahan-dahan habang naglalakad, nako, siguradong gugulong ka sa bangin, charis. Grabe nga ang pawis ko dito mga mare, kasi naman minsan lang akong gumala dito sa bukid ng amo. Palagi lang kasi ako nandoon sa loob ng bahay niya, charis. At pagkadating ko dito sa bahay, hinugasan ko na itong mga saging kasi naman napakadumi. Tapos pinili ko rin dito yung mga biyak na dahil ipapakain na lang namin yan sa pato. Pagkatapos, sinabit ko lang yan dito, maganda itong tingnan kapag nahinog na dahil mamimitas na lang kami. At itong saging na saban naman ay pipilingin ko na rin ngayon. Dahil kapag napabayaan ko ito dito sa labas, nako, uubusin na ito ng mga manok. Kanina pa nga itong inaabangan ng manok. Nako, kahit hilaw itong saging, kayang-kaya nila itong ubusin. Nagmamadali na nga ako dyan mga mare dahil pagod na nga ang person. Gusto ko na magpahinga, charis. Pagkatapos ko nga magpiling ng saging, etong uulamin naman ang asikasuhin ko. Hinugasan ko muna yung malunggay at dahon ng sayote bago ko ito himayin. Tapos, itong talbos ng kamote, hinugasan ko na rin. Magpapakulo muna ako ng tubig, nilagay ko na yung sibuyas at kamatis. Gusto ng asawa ko marami ang kamatis, kaya ayan, dinamihan ko na. Dahil ngayong araw nga ay magluluto lang ako ng sinabawang isda. Ganito nga pala ang ginagawa ko kapag nagluluto kami ng sinabawan, dinudurog ko yung kamatis. Pinakulo ko muna ito ng maigi, tapos nung kumulo na ito, saka ko ilalagay yung mga gulay. Nilagay ko na dito yung sitaw, talbos ng kamote at saloyot. Tapos naglagay na rin ako dito ng kaunting asin. At nung kumulo na ito, nilagay ko na rin yung isda. At naglagay na rin ako dito ng pampalasa at durog na paminta. At para malinamnam yung sabaw nito, naglagay rin ako ng kaunting patis. Para may dagdag sustansya ito, naglagay na ako ng dahon ng malunggay. Tapos ayun na, konting kulo na lang nito mga mara, iluto na yan. Yun lang, salamat!